Naisip mo na ba kung bakit nanlalamig, nangangalay, o nangangatog ang iyong mga paa kahit hindi ka naman nasa lamig? Maraming matatanda ang hindi pinapansin ang mga sintomas na ito. Inaakala na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero paano kung ang ilan sa mga prutas na kinakain mo araw-araw? Mga prutas na pinaniniwalaan mong masustansya sa loob ng maraming dekada, ang palihim na nagpapalala ng sitwasyon. Paano kung nag-aambag sila sa nerve damage, pamamaga at biglaang pagtaas ng blood sugar na direktang nakakaapekto sa mga nerbyo sa iyong mga paa? Ang totoo, hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa mga matatanda, lalo na sa mga may peripheral neuropathy, diabetes o malalang problema sa sirkulasyon ng dugo. Gayunpaman, ang mga prutas na ito ay madalas makikita sa mga mangkok sa kusina o idinadagdag sa almusal nang walang pag-aalala. Ngayon, ilalantad namin ang 6 sa pinakamasamang prutas para sa mga matatanda, mga prutas na maaaring lihim na nagpapalala ng pamamanhid ng paa at naglalagay sa iyong kalusugan sa panganib. Okay, simulan na natin. Una, pineapple, ang nakatagong bomba ng asukal. Ang pineapple, makulay, tropikal at matamis, ay madalas ituring na simbolo ng kalusugan at sigla. Ito ang uri ng prutas na pinagsasaluhan ng maraming matatanda sa buong buhay nila, lalo na sa mga ensaladang pampasarap o bilang meriendang nakakapresko. Ngunit sa likod ng masiglang anyo nito ay may tahimik na panganib, lalo na para sa mga matatandang may problema sa sirkulasyon, diabetes, o sensitibong nerbyo sa kanilang mga paa. Ang hindi alam ng marami ay ang pineapple ay napakataas sa natural na asukal, lalo na ang fructose. Kahit natural na asukal, asukal pa rin ito, at kapag kinain ng labis, maaari itong magdulot ng tunay na pinsala. Ang isang tasa ng pineapple ay maaaring maglaman ng higit sa 16 na gramo ng asukal na mabilis na pumapasok sa dugo. Para sa mga matatanda na ang katawan ay maaaring hindi na gaanong epektibong nagpoproseso ng asukal tulad ng dati, ang biglaang pagtaas ng glucose sa dugo ay maaaring makasama. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa tinatawag ng mga doktor na glycemic stress, isang nakakapinsalang siklo kung saan tumataas ng husto ang asukal sa dugo at pagkatapos ay biglang bumabagsak na inaagaw ang mga sustansya at oxygen na kailangan ng iyong mga nerbyo upang manatiling malusog. Sa mga paa, nagiging halata ang pinsalang ito. Pakiramdam na parang nangangalay, pamamanhid, o parang may cotton kapag naglalakad. Maaring pakiramdam mo'y parang nananaginip ang iyong paa kahit na ikay nakaupo ng matagal. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang hindi komportable. Ito ay babala. Ibig sabihin ang iyong mga nerbyo ay nagsisimulang mag-malfunction, posibleng patay na dahil sa kakulangan ng tamang daloy ng dugo at labis na asukal sa iyong bloodstream. At ang pineapple, kapag kinain ng madalas o sa malaking dami, ay maaaring tahimik na magpabilis sa prosesong ito. Mayroon ding dapat isaalang-alang na inflammatory factor. Ang pineapple ay naglalaman ng bromelain, isang compound na sa ilang tao ay maaaring makairita sa bituka o mag-trigger ng histamine. Kapag isinama sa mataas na asukal nito, ang prutas na ito, kahit natural, ay maaaring magpalala ng chronic inflammation na kumakalat sa iyong mga kasukasuan, sirkulasyon, at sa huli ay sa iyong peripheral nerves. Ang mismong prutas na dating tila isang malusog na pampalasa ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong kakayahang gumalaw at kaginhawahan. At ang pinakanakababahaging bahagi, ang pineapple ay hindi lasang panganib. Lasang tag-init ito, lasang kabataan. Ngunit para sa mga tumatandang nerbyo at marupok na paa, madalas ito ay isang matamis na panlilinlang.
Paano naman ang iba pang mga prutas na tila ligtas ngunit may ganito ring pinsala? O mas malala pa? Tingnan natin ang isa na nagtatago sa likod ng hydration at kasimplihan, ngunit maaaring isa sa mga pinakanakakalinlang na prutas sa iyong plato. Pangalawa, pakwan nakakapresko ngunit mapanganib. Sa isang mainit na araw, halos wala nang mas nakakapagpasaya kaysa sa kagat ng malamig at makatas na hiwa ng pakwan. Nagbabalik ito ng mga alaala ng picnic noong bata, mga pagsasama-sama ng pamilya at tawanan sa ilalim ng araw ng tag-araw. Ang pakwan ay parang walang masama, kahit pa nakakapagpagaling. Pagkatapos ng lahat, tubig lang naman ang laman nito, hindi ba? Paano makakasama ang isang bagay na napakasimple at natural? Ngunit para sa mga matatanda, lalo na yaong may numbness o pakiramdam na tinutusok-tusok ang mga paa, ang katotohanan ay nakakabahala. Ang pakwan, sa kabila ng nakakapreskong lasa at mababang calorie, ay may napakataas na glycemic index. Ibig sabihin, ay mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Halos parang candy. Ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng glucose levels ay maaaring hindi agad mapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagtaas nito ay nagpapahina sa maliliit na blood vessel na nagbibigay buhay sa iyong nerves. Lalo na sa mga dulo ng katawan, kapag biglang tumaas ang iyong blood sugar, ang iyong katawan ay nagpupursiging ibalanse ito. Ngunit ang mga nerves, lalo na yaong pinakamalayo sa puso, tulad ng nasa mga paa, ang unang naapektuhan. Nagkakaroon sila ng pamamaga, kakulangan sa oxygen at pinsala. At kapag nasimulan na ang nerve damage, bihira itong gumaling. Ang bahagyang pakiramdam na parang tinutusok ang mga daliri ng paa o ang pakiramdam na parang naglalakad sa maliliit na bato o malamig na semento, maaaring senyales ito ng mas malalang kondisyon na unti-unting lumalala sa loob ng maraming taon. Maaari ring magbigay ang pakwan ng maling akala ng hydration. Oo, may tubig ito, ngunit kulang ito sa essential electrolytes at fiber na kailangan ng katawan upang ligtas na maproseso ang asukal. Pakiramdam mo'y nakakapresko ka sa sandaling iyon, ngunit sa loob ng iyong katawan, ang iyong nerves ay hirap na hirap sa pagharap sa biglaang pagdagsa ng glucose sa bloodstream. Para sa maraming matatanda, lalo na yaong may diabetes o prediabetes, ang pakwan ay isang tahimik na maninira. Matamis sa ibabaw, ngunit mapanganib sa pangmatagalan. Ang pinakamalungkot na bahagi, kadalasan ito'y kinakain ng may paniniwalang nakakatulong ito. Samantalang sa totoo lang, unti-unti itong nagdudulot ng nerve degeneration, kawalan ng balansi at mas mataas na panganib ng pagkahulog. At kung ang isang prutas na puno ng tubig at parang walang masama tulad ng pakwan ay kayang magdulot ng ganitong pinsala, paano pa kaya ang mga prutas na mas maliit at madaling isubo nang hindi man lang iniisip? Pag-usapan natin ang isa sa mga prutas na tila hindi mapanganib, ngunit laganap sa halos lahat ng refrigerator ng mga matatanda. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakukuha mo ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nag-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ubas ang tahimik na mananabutahe, maliit, matamis at madaling kainin. Ang ubas ay madalas ituring bilang isa sa mga pinaka-harmless na prutas. Maaaring may isang mangkok nito sa iyong hapag at hinuhugot mo ng paisa-isa habang nagbabasa ng dyaryo o nanonood ng telebisyon. Mukha itong masustansyang opsyon kumpara sa chips o cookies. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na yaong may numbness, pakiramdam na tinutusok o parang nasusunog ang mga paa, ang ubas ay maaaring isa sa mga pinakamapanlinlang na prutas. Ang nagpapanganib sa ubas ay hindi lang ang asukal nito,
Bagamat dapat itong pansinin, isang tasa ng ubas ay maaaring may hanggang 23 gramo ng asukal. Ang tunay na problema ay nasa uri ng asukal nito. Fructose na maaaring mag-overwhelm sa atay, biglang magpataas ng blood sugar, at tahimik na mag-ambag sa metabolic imbalances. Para sa mga matatanda na bumababa na ang insulin sensitivity, ang mga biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal ay nagpapahina sa nerves. Lalo na yaong nasa pinakamalayo sa sentro, ang mga paa. Mabilis na naa-absorb ang asukal sa ubas dahil halos wala itong fiber. Ibig sabihin, ang bawat kurot nito ay nagdudulot ng biglaang pagdagsa ng asukal sa bloodstream. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pamamaga ng blood vessels at nerve endings na sumasakal sa mga delikadong daanan na nagpapanatiling sensitibo ang iyong mga paa. Ang simula'y bahagyang pakiramdam na parang tinutusok ay maaaring unti-unting maging masidhing pakiramdam na parang nasusunog o mas malala pa, ang numbness na sobrang tindi hanggang sa hindi mo na maramdaman ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Mas malala pa, nakakaadik ang ubas. Ang liit at tamis nito ay nagpapadali sa sobrang pagkain nito. Hindi tulad ng isang mabigat na dessert, bihira mong mapansin kung kailan ka sumobra. Ngunit ramdam ito ng iyong nerves. Nararamdaman nila ang epekto sa bawat dagdag na gramo ng asukal, sa bawat paghinaan ng circulation, at sa bawat sandali ng oxidative stress na unti-unting sumisira sa kanilang lakas. At huwag nating kalimutan, ang ubas ay madalas isabay sa keso, crackers o kahit wine, mga kombinasyon na lalong nagpapataas ng sugar load at nagpapalala sa nervous system. Ang tila simpleng kasiyahan ay nagiging isang mabagal ngunit mapanganib na banta sa iyong ginhawa, balanse at kalayaan. Kung ang ubas, napakaliit at pinagkakatiwalaan, ay kayang manira ng kalusugan sa ganitong paraan, isipin kung ano ang mangyayari kapag ang isang prutas ay hindi lang matamis, kundi maling itinuturing pa bilang pampalakas ng puso. Pag-aralan natin ang isang prutas na malamang ay bahagi na ng iyong umaga ng maraming dekada, ngunit maaaring tahimik na nagpapamanhid sa iyong nerves mula sa loob. Pang-apat, saging, sobra sa tamang bagay. May kakaibang ginhawa sa pagbabalat ng isang saging. Ito ay malambot, pamilyar at madaling tunawin. Isang pangunahing pagkain para sa maraming matatanda na madalas itong kainin bilang bahagi ng kanilang umagahan. Marahil ay narinig mo ng matagal na ang saging ay mabuti para sa potassium o nakakatulong sa muscle cramps. At bagamat may katotohanan ito, hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa katunayan, para sa mga matatanda na nakakaranas ng pamamanhid o pangangalay sa paa, ang saging ay maaaring mas nakakasama kaysa nakakatulong. Ang madalas hindi napapansin ay ang saging, lalo na kapag hinog na, ay napakataas sa natural na asukal. Ang isang medium-sized na saging ay maaaring maglaman ng hanggang 17 gramo ng asukal. Karamihan dito ay glucose at fructose, dalawang pangunahing sanhi ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang mga biglaang pagtaas ng glucose ay maaaring lalong mapanganib para sa mga matatanda na may nabawasang insulin sensitivity, prediabetes o type 2 diabetes. Lahat ng ito ay karaniwan sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagtaas ng asukal na ito ay nag-aambag sa pamamaga at paggirot sa peripheral nerves, lalo na sa mga nasa binti at paa. Kapag namaga ang nerve tissue, nagkakaroon ng pagkaabala sa electrical signals na responsable sa pakiramdam at paggalaw. Ang pangangalay na nararamdaman mo sa mga daliri ng paa, ang panginginig kahit mainit ang paligid, iyan ay mga senyales na ang mga nerbyo ay nagugutom at nape-pressure. Ang saging ay naglalaman din ng isang natural na compound na tinatawag na tyramine, na maaaring makaapekto sa pagkipot at presyon ng mga daluyan ng dugo. Bagamat hindi naman masama sa katamtamang dami, kapag sobra
o kapag isinabay sa ilang mga gamot, maaari itong magdulot ng pagbabago sa daloy ng dugo na lalong nagpapahina sa sirkulasyon sa mga paa. At kapag hindi maayos ang daloy ng dugo, ang mga nerbyo ay hindi gumagaling. Sila ay unti-unting namamatay, tahimik, madalas ng walang babala. Kumakain tayo ng saging sa paniniwalang nakakatulong ito sa puso at mga kalamnan, ngunit bihira nating isipin ang pinsalang maaari nitong idulot sa ating mga pinakamahinang nerbyo. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang isang malusog na bagay ay maaaring maging mapanganib kapag nagbabago ang katawan sa pagtanda. Ngunit kung ang saging na matagal nang pinagkakatiwalaan at minamahal ay maaaring magdulot ng napakaraming nakatagong pinsala, ano kaya ang mangyayari kapag ang prutas ay hindi lang matamis, kundi nakakonsentra pa sa isang mas malakas na anyo na nagpapalala sa bawat panganib? Ngayon, tingnan natin ang isang uri ng prutas na puno ng asukal sa napakaliit na serving. At ang mga epekto nito ay maaaring magulat ka. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahahalagang impormasyon, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, pinatuyong prutas, konsentradong problema. Maaring mukhang hindi nakakapinsala ang mga ito sa iyong pantry. Isang dakot ng pasas, ilang datiles, o di kaya'y ilang pinatuyong aprikot o igos na nakasil sa isang ziplock bag. Maaari mo pa itong isabog sa iyong cereal sa pag-aakalang nagdaragdag ka ng fiber at natural na tamis. Sa loob ng maraming dekada, ang pinatuyong prutas ay may reputasyon bilang masustansyang merienda, kadalasang pinipili bilang mas magandang alternatibo sa mga processed na dessert. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, lalo na ng mga matatanda, ay ang pinatuyong prutas ay isa sa mga pinakakonsentradong pinagmumulan ng asukal na maaari mong kainin. At para sa mga tumatandang nerbyo, lalo na sa iyong mga paa, ang konsentradong tamis na ito ay maaaring maging isang mabagal ngunit nakamamatay na lason. Kapag pinatuyo ang mga prutas, nawawala ang tubig ngunit nananatili ang asukal. At hindi lang ito nananatili, nagiging mas konsentrado pa ito. Ang dating isang piraso ng sariwang prutas ay nagiging isang maliit na kagat na puno ng fructose at glucose. Halimbawa, ang isang maliit na dakot ng pasas ay maaaring maglaman ng kasing dami ng asukal sa isang chocolate bar nang walang halatang pagsisisi. Iyan ang nakatagong panganib. Ang pinatuyong prutas ay mukhang inosente, halos parang gamot, ngunit para sa mga matatanda, lalo na yaong may mga problema sa blood sugar o nerve damage, ito ay isang bitag na nakabalot. Ang konsentradong asukal na ito ay mabilis na tumatama sa iyong sistema, binabaha ang iyong bloodstream at ino-overwhelm ang iyong insulin response. Para sa mga matatanda na ang katawan ay hindi na gaanong metabolically resilient, nangangahulugan ito ng mas mataas at mas matagal na blood sugar levels, direktang nagpapalala sa pamamaga ng mga nerbyo. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkalantad sa ganitong pagtaas ng asukal ay nagdudulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa peripheral nerves, lalo na sa mga binti at paa. Ang mainit na pakiramdam ng pagkirot sa gabi o ang lumalalang pamamanhid na nagpapahirap sa iyong maramdaman, ang sahig sa ilalim ng iyong mga daliri, ito ay mga palatandaan na ang iyong mga nerbyo ay humihingi ng tulong. At ang pinatuyong prutas ay maaaring nagtutulak sa kanila patungo sa katahimikan. Mas masahol pa, ang mga pinatuyong prutas ay madalas tinatratuhan ng mga preservative tulad ng sulfites na maaaring magdulot ng karagdagang pamamaga o allergic reactions.
At dahil maliit at chewy ang mga ito, madali silang ma-overeat. Napakadali. Ngayon, isipin mo ang isang prutas na hindi pinatuyo, ngunit nagtatago pa rin sa likod ng isang kaibigan niyong mukha. Isang prutas na madalas nating iniuugnay sa kalusugan, immunity at sigla. Ngunit para sa maraming matatanda, maaari itong tahimik na makairita sa mga nerbyo at makagambala sa mismong mga gamot na dapat ay nagpoprotekta sa kanila. Tingnan natin ang huling prutas sa ating listahan. Isang prutas na maaaring magulat ka ng husto. Pang-anim, mga dalandan, hindi laging pampalusog sa puso. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga dalandan ay naging simbolo ng mabuting kalusugan mula sa almusal ng mga bata hanggang sa tanghalian sa mga sentro para sa matatanda. Pinagkakatiwalaan ng mga ito dahil sa bitamina C at reputasyon nito sa pagpapalakas ng resistensya. Maaaring naaalala mo na noong panahon ng trangkaso, sinasabihan ka na uminom ng orange juice o kumain ng buong dalandan para manatiling malakas. At bagamat may katotohanan pa rin ang ilan sa mga payong iyon sa tamang konteksto para sa mga matatanda, lalo na ang mga may nerve issues, diabetes o circulatory challenges, ang mga dalandan ay maaaring mas makasama kaysa makatulong. Ang totoo, ang mga dalandan ay naglalaman ng malaking halaga ng asukal at kapag regular na kinain, lalo na sa anyo ng juice, maaari nitong mabilis na pataasin ang blood sugar levels. Ang isang medium-sized na dalandan ay naglalaman ng humigit kumulang 12 gramo ng asukal, ngunit kapag naging juice, nawawala ang fiber na nagpapabagal sa absorpsyon at naiiwan lamang ang matamis na likido na parang soft drink imbes na prutas. Para sa mga matatanda na may mabagal na metabolic function at nabawasang insulin sensitivity, ang labis na asukal na ito ay maaaring lalong mapanganib. Sa paglipas ng panahon, nasisira nito ang mga delikadong blood vessel na nagpapalusog sa peripheral nerves, kasama na ang mga nasa iyong paa. Bukod sa asukal, mataas din ang acidity ng mga dalandan. Bagamat maaaring hindi gaanong makaaapekto ang acid sa mas bata at malusog na katawan, maaari itong makairita sa mga nerbiyos na may pamamaga o sensitibo na nagpapalala sa pamilyar na pangangati o pagsakit ng paa. Para sa mga may neuropathy, maaari nitong palalain ang discomfort, dagdagan ang nerve hypersensitivity, at kahit makagambala sa tulog, lahat dahil sa isang prutas na pinaniniwala ang ligtas. Ang mas nakakabahala pa ay maaaring makagambala ang mga dalandan sa mga gamot na karaniwang iniiresita sa mga matatanda. Maaari nitong baguhin ang paraan ng pag-metabolize ng katawan sa mga statin, gamot sa alta presyon, at ilang anti-inflammatory medications. Ibig sabihin, ang mismong prutas na akala mo ay nakakatulong sa iyong puso ay maaaring nagpapabawas sa bisa ng iyong treatment habang patuloy na nagpapalala sa nerve pain sa iyong mga binti at paa. Kaya bagamat maaari pa rin kasama ang mga dalandan sa ilang dieta, hindi ito laging ligtas na pagpipilian, lalo na kapag araw-araw na kinain o kung hindi nauunawaan ang buong epekto nito. Ngayong nakita mo kung paano kahit ang mga pinagkakatiwalaang prutas ay maaaring makasira sa iyong nerve health, maaaring nagtataka ka, ano ang dapat kong kainin bilang pamalit? Ang sagot ay maaaring magulat ka dahil ang ilan sa pinakamabuting prutas para sa iyong paa ay ang mga madalas na papabayaan. Ano ang maaari mong gawin bilang kapalit? Mas malulusog na alternatibong prutas. Matapos malaman kung paano ang ilang prutas ay maaaring unti-unting sumira sa iyong mga nerbyo at magpalala ng pamamanhid sa iyong mga paa, madaling madismaya o kahit na maramdaman ang pagtatraidor. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga pagkain na minsan ay sinabihan tayong kainin ng regular. Ngunit habang tumatanda tayo, nagbabago ang mga patakaran. Ang ating mga katawan ay nagiging mas sensitibo, ang ating mga nerbyo ay mas nanghihina,
At ang dating nagpapalusog sa atin ay maaaring ngayon ay laban sa atin. Gayunpaman, ang layunin ay hindi ang talikuran, ang prutas ng tuluyan. Ito ay ang gumawa ng mas matalinong at sinasadyang mga pagpipiling magpoprotekta sa iyong mga nerbyo, susuporta sa iyong sirkulasyon at makikipagtulungan sa iyong tumatandang katawan, hindi lalaban dito. Simulan sa pamamagitan ng pagpili ng mga prutas na natural na mababa sa asukal at mayaman sa fiber at antioxidants. Ang mga berry tulad ng blueberries, raspberries at strawberries ay ilan sa pinakamahuhusay na kaalyado para sa mga nakatatanda. Sapat ang tamis nito upang mapunan ang ating paghahangad, ngunit sapat na mababa sa glycemic index upang maiwasan ang mapanganib na pagtaas ng blood sugar. Puno ng mga anti-inflammatory compound, aktibong sinusuportahan ng mga berry ang kalusugan ng nerbyo at binabawasan ng oxidative stress na maaaring magpahupa ng neuropathy. Ang avocado, bagamat kadalasang nakakalimutan bilang isang prutas, ay isa pang malakas na pagpipilian. Ang malulusog na taba nito ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at nagpapatatag ng blood sugar na tumutulong upang mapanatili ang nerve function at protektahan ang mga blood vessel. Hindi tulad ng mga matatamis na prutas, pinapakain ng avocado ang katawan nang hindi ito sobrang pinapasigla, nagbibigay ng kalmado at tuloy-tuloy na enerhiya. Ang mansanas, lalo na kapag kinain kasama ang balat, ay nagbibigay ng nakakabusog na crunch na may balanse ng natural na asukal at fiber. Dahan-dahan itong natutunaw na tumutulong upang mapanatili ang steady glucose levels sa buong araw. At ang lemon, bagamat maasim at kadalasang ginagamit bilang pampasarap, ay nagbibigay ng mahalagang vitamin C at sumusuporta sa detoxification ng walang mabigat na asukal na taglay ng mga dalandan. Ang susi ay hindi ang iwasan ng prutas ng buo, kundi ang piliin ang mga umaayon sa nagbabagong pangangailangan ng iyong katawan. Pagsamahin ang mga prutas na ito sa protina o malulusog na taba, isang dakot ng mani, isang hiwa ng keso, upang pabagalin ang pagtunaw at bigyan ng iyong katawan ng oras na kailangan nito upang ligtas na masipsip ang mga nutrisyon. Ang yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa pagbabawas, kundi tungkol sa karunungan. Ang gamitin ng iyong nalalaman upang mapanatili ang iyong paggalaw, kalayaan at kapanatagan ng loob. At habang ipinagpapatuloy mo ang paglalakbay na ito, maaari mong itanong, ano-ano pang mga pagkain na matagal nang itinuturing na malusog ang maaaring palihim na sumisira sa iyong kalusugan? Ang mga sagot ay maaaring magulat sa iyo at magbigay sa iyo ng kapangyarihan. Mga pangwakas na pag-iisip, ang iyong mga paa ay nagsasalita. Nakikinig ka ba? Habang tayo ay tumatanda, nauunawaan natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating idinadagdag, kundi pati na rin sa ating pinipiling bitawan. Ang mga prutas na ating tinalakay ay maaaring makulay, pamilyar, o kahit na nakakaginhawa, ngunit hindi palaging nakakatulong sa mga katawan na ating tinitirhan ngayon. At iyan ang masakit na katotohanang hindi naririnig ng marami sa atin. Na ang isang bagay na natural ay maaaring maging mapanganib habang tayo ay tumatanda. Sinabi ko ito hindi lamang bilang isang taong nagbasa ng pananaliksik, kundi bilang isang taong nabuhay ng sapat upang maramdaman ang mga pagbabago sa aking mga binti, paa, at sa mga tahimik na mensahe ng aking katawan bago maging permanente ang sakit. Dapat tayong makinig ng mas mabuti ngayon. Ang ating mga nerbyo ay hindi sumisigaw, bumubulong sila. Nagsasalita sila sa pamamagitan ng pamamanhid, pagkawala ng balanse o pangingilig na wala noong nakaraang taon. At mahalaga ang mga bulong na iyon sapagkat sa likod nito ay isang panawagan para sa pagbabago at ang oras upang tumugon ay ngayon. Ang mga pagpipili ang ginagawa natin sa yugtong ito ng buhay
ay may malaking epekto, hindi lamang para sa ating ginhawa, kundi para sa ating kalayaan, kaligtasan, at kakayahang magpatuloy ng may lakas. Kung ang pagpapalit ng mga prutas sa iyong plato ay maaaring magpahupa ng pangangapo sa iyong mga paa, magpatatag ng iyong paglakad, o magbigay sa iyo ng isa pang taon nang walang pangangailangan ng tulong, hindi ba't sulit ito? Matagal ka nang nabuhay at karapat-dapat kang damahin ang ginhawa sa iyong sariling katawan. Huwag mong hayaang nakagawian mong mga maling pagpipilian ang nakawin iyo sa iyo. Pumili ng matalino. Lumakad ng matalino. At tandaan, minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring maging unang hakbang tungo sa isang mas malakas at matatag na bukas. Ang mga araling ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa iyo na mamuhay ng buo at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagtanggap sa mga katotohanan ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isa. Kung hindi, maaari kang magkomento ng 0. Mahalaga sa amin ang iyong feedback. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming content na tulad nito. Salamat sa panonood at mabuhay ng ayon sa iyong sariling mga tuntunin.